Sinubukan kong sumakay ng first class Victory Liner worth 1,000 pesos per head from Baguio City to Cubao. May free complimentary na 8-inch na snack tapos libreng inuming tubig din. Kaya ang question is, worth it nga ba itong first class from Baguio City to Cubao? Kaya samahan nyo akong magbiyahe at tignan natin kung ano yung mga amenities na ino-offer ng first class na to. Nag-robot kami or nag-depart kami ng 4:30 AM kasi ang biyahe namin sa Victory Liner is from 5:15 AM hanggang 10 or 11 AM na makakarating sa Manila. So, ganito yung Baguio kapag madaling araw at nakarating na nga kami sa Victory Liner. So, ipapakita ko yung coupon na in-order ko online para makakuha na kami ng ticket. Gaya ng dati, punta kayo sa Victory Liner website. So, makikita nyo dito, one way. So, ang ginawa namin is from Baguio to Cubao. And then, departure, for example, 11, then search. Tapos, hinanap namin yung first class, which is around 15. Ayan, so 15 first class, 1,900 pesos. Then, mag-book kayo. And then, i-fill up nyo na yung important details. And then, bayaran nyo yung total payment sa GCash at i-present nyo yung confirmation email doon sa cashier. Then, bibigyan kayo ng ticket ng teller na yon at yung ticket na yon ay i-represent nyo doon sa bus na sasakyan nyo. So, inaantay ko yung ticket and then bababa na kami. So, nakuha na namin yung ticket kaya it's about time na bababa. So, yan yung schedule. So, yan yung stairs. If familiar kayo dito sa Victory Liner Baguio Terminal. Yan. So, buti na lang andyan na agad yung bus. So, yung sasakyan namin is 5:15 AM na magde-depart etong Victory Liner first class bound for Cubao. At ganito nga pala yung bubungad sa'yo kapag papasok ka sa first class na Victory Liner na bus. So, ganito siya. And then, ayan, ganito yung mga seats nila. So, 3-seater yung row niya. Ayan. So, ako nasa gilid. Kaya, solve na solve ako dito. Another impression ay yung space. Di hamak na mas malawak ito kaysa sa mga regular o kaya sa mga deluxe bus. So papakialaman na natin yung mga features. While waiting for the other passenger tsaka yung time na departure, yung isang staff ay nagbibigay ng ayuda. And ayun na nga, papalapit siya. So eto yung ibibigay na ayuda sa akin. So yan yung snack na bread. Since hindi pa ako kumain ng breakfast, tikman na natin itong mukhang 8-inch nilang snack. So, bubuksan na nga natin at wow, mukhang mataba at malaki. So, another impression, okay naman siya. At least magkakaroon na ng laman yung tiyan ko. Tapos meron din nga pala silang free na drink, itong water. So, yes, at least merong panulak sa kinain natin. This time naman ay puntahan natin yung kanilang CR. Kasi merong CR itong bus eh. Kasi naiihi na ako. So ano nga bang meron dito? So in fairness, nandito na ako sa loob ng kanilang CR. So may mga reminders. So yan yung inidoro. Yan yung kanilang bowl. Yun nga lang, ba't ganyan? Pero anyway, okay lang siya. Okay, back to my chair. Ang nagustuhan ko na isa is etong elevating or reclining na foot support. O, di ba? Tapos, nasa gilid nga pala yung controller ng reclining foot support na ito, katulad nito, no? So, ayan, kapag napagod, pwede mo siyang ibalik. Ang susunod naman ay yung pag-recline ng upuan para kapag matutulog ka, i-recline mo siya palikod. Ayan. So, talagang halikutin natin lahat. Napansin ko lang, walang masyadong gumigising na maaga kaya hindi napuno itong first class ng Victory Liner. Wala talagang darating na kaya ganito yung naging facial expression ko. Since medyo malamig talaga sa loob kaya inoff ko muna itong aircon nila. Alam nyo, kukulangin talaga sa akin itong 250 ml na tubig kaya may baon akong 1 liter. Ang inupuan ko nga pala ay nasa 22. So, 22nd seat po ako. And then, ang maganda dito ay meron silang wifi. So, nung tinest ko, okay naman siya at gumagana. Ito na nga, umarangkada na ang sinakyan kong Victory Liner First Class departing from Baguio City
And ngayon, papunta na tayo sa Marcos Highway. So, ayan yung Victory Liner. Ang kagandahan nung umalis kami ay itong fog, o di ba? Hindi masyadong kita sa camera, pero kitang-kita dyan sa mga building, ayan o, yung parang may haze. So, bakit kaya nagpa-fog? Dahil may ulap. Ayun siya guys, o. Kaya, para sa akin, napaka-interesting naman ng trip na to. Kaya magpapaantok lang muna ako kasi hindi ako nakatulog ng maayos. Dinaanan nga pala namin etong tunnel sa Marcos Highway na hindi tinipid kaya hanggang ngayon, super tibay pa rin. Bale sa trip na to, siguro nakatulog ako ng 2 hours. So, nandito na kami sa mandang Tiplex. So, papunta na kami sa may NLEX. Bale sa oras na to, it's like around 9 a.m. in the morning. So, nasa highway na kami ng NLEX. Kaya, it's about time na gumising na. At sa wakas, nakarating na nga kami dito sa may Manila. So, ibang-iba talaga yung landscape dito, no? Ang daming skyscraper. Kasi nga naman, this is the capital area ng Philippines. So, malapit na kami dito sa may terminal ng Cubao Station ng Victory. And for me, nag-enjoy ako sa first class ng Victory Liner. Kaya dito na nagtatapos ang ating first class Victory Liner trip from Baguio City to Cubao Station ng Victory Liner. So mag-explore tayo dito sa Manila and I will upload more videos soon.